Ilang mga netizens ipinaalala kay Arnold Clavio ang ginawa niya kay Sara Balabagan. Muling naging laman ng mga usap-usapan ang isyu tungkol kay Arnold Clavio at Sara Balabagan matapos talakayin ng broadcaster ang batas ng Diyos kaugnay ng investigasyon ng Quad Committee sa nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala si Clavio bilang isang respetadong broadcaster, ngunit kamakailan lang ay nagbigay siya ng mga pahayag na nagbigay diin sa mga prinsipyo ng Diyos, lalo na tungkol sa pagpapahalaga sa buhay. Ayon sa kanya, ang mga tulad ni Duterte, na umano'y may kinalaman sa mga paglabag sa karapatang pantao, ay walang puwang sa isang sibilisadong lipunan. Sa utos ng Diyos at batas ng tao, bawal ang pumatay, walang lugar sa sibilisadong lipunan ang ilagay sa kamay ang batas, pahayag ni Clavio. Ang mga pahayag niyang ito ay nagbigay diin sa kanyang pananaw na ang pagpatay o anumang uri ng karahasan ay isang matinding kasalanan sa ilalim ng Diyos at ng mga umiiral na batas. Ngunit kasunod ng kanyang mga pahayag, may ilang netizens na nagbigay ng reaksyon at ginigiit na ang kanyang mga aksyon noong nakaraan ay hindi rin sumusunod sa mga batas ng Diyos. Partikular na ang isyu kaugnay ni Sara Balabagan. Muling inalala ng mga netizens ang insidente kung saan si Balabagan, isang dating singer, ay nagbukas ng kanyang personal na buhay sa publiko noong 2020 kung saan inamin niyang siya ay nagkaroon ng relasyon kay Clavio noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Ayon kay Balabagan, siya ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon kay Clavio, at naging resulta nito ang kanilang anak. Inamin din ng singer na ang ama ng kanyang panganay ay si Clavio. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Balabagan na nagkasala siya sa asawa ni Clavio, na siya rin umano ang nagbigay ng payo sa kanya na huwag magpapaamin tungkol sa kanilang relasyon. Inaamin ko po na ang ama ng aking panganay ay si Arnold Clavio. Alam ko po na nagkasala ako sa kanyang may bahay. Ani Balabagan sa isang interview. Alam niyo po simula noong nagkaroon kami ng relasyon ni Arnold ang payo niya sa akin lagi ay walang aminan. Kahit anong mangyari huwag kang aamin. Napaniwala niya ako, dagdag pa niya. Bagamat hindi tumugon o nagbigay ng pahayag si Clavio hinggil sa mga inamin ni Balabagan, hindi nakaligtas sa mata ng publiko ang kontrobersyang ito. Marami sa mga netizens ang nagsabi na ang ginawa ni Clavio kay Balabagan ay isang halimbawa ng hindi pagsunod sa moral at etikal na pamantayan. Ang relasyon nila ni Balabagan, ayon sa ilan, ay isang malinaw na paglabag sa mga aral ng Diyos, lalo na't ang batang edad ni Balabagan noong panahon na iyon ay isang indikasyon ng hindi pagkakaroon ng tamang pagpapasya. Sa kabila ng mga pahayag ni Clavio tungkol sa mga prinsipyo ng Diyos at batas, may mga nagsasabi na nararapat din siyang managot sa mga aksyon niya noon, na ayon sa iba ay isang uri ng pang-aabuso sa kabataan. Ayon sa mga netizens, kung seryoso si Clavio sa kanyang pananaw tungkol sa moralidad at pagiging makatarungan, nararapat lamang na siya ay magbigay linaw sa mga isyong ito at humarap sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Ang isyong ito ay nagpapaalala na ang pananaw ng isang tao, lalo na sa mga isyong moral at legal, ay hindi lamang nakasalalay sa mga salita kundi pati na rin sa mga aksyon at desisyon na ginawa nila sa nakaraan. Bagamat marami ang nagmamasid at naghahanap ng katarungan sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad din na magsalamin at magsisi sa ating mga sariling pagkakamali, at magpatuloy sa pagpapabuti ng ating mga sarili bilang bahagi ng isang mas makatarungan at maayos na lipunan.